May mga proyektong itinayo noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ng mga Pilipino. Mga tulay, ospital, sentrong pangkultura, gusali, lansangan at malalaking infrastruktura. Pero ang tanong, gaano kalaki talaga ang naging ambag ng mga proyektong ito sa Pilipinas? At alin sa mga ito ang hanggang ngayon ay may epekto sa ating buhay? Ngunit bago yan kaibigan, nakasubscribe ka na ba? Dahil kung hindi pa, mag-subscribe ka na kung gusto mo ng ganitong klaseng content. Kapag pinag-uusapan ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., kadalasan ay nahahati ang opinyon ng mga Pilipino. Para sa ilan, siya ay isang Pangulong nag-iwan ng malalaking infrastruktura at proyekto na hanggang ngayon ay nakikita at ginagamit pa rin. Para naman sa iba, hindi maaaring paghiwalayin ang mga proyektong ito sa mga kontrobersya ng kanyang administrasyon. Kabilang ang pagtaas ng utang ng bansa, mga aligasyon at kaso ng korupsyon, at malawakang paglabag sa karapatang pantao noong panahon ng batas militar. Kaya sa video na ito, hindi natin layunin na gawing santo o kontrabida si Marcos Sr. Ang pag-uusapan natin ay ang mga proyektong aktwal na isinagawa, sinimulan, ipinagawa o naitatag noong panahon ng kanyang pamumuno, at kung bakit naging bahagi ang mga ito ng kasaysayan ng Pilipinas. Unahin natin ang isa sa pinakakilalang proyekto mula sa panahon ni Marcos Sr., ang San Juanico Bridge. Ang tulay na ito ay nagdurugtong sa Samar at Leyte sa pamamagitan ng San Juanico Strait. Nang ito ay matapos noong dekada 70, naging isa ito sa mga pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Hindi lamang ito simpleng konkretong istruktura, ang kahalagahan nito ay nasa koneksyon. Bago magkaroon ng ganitong tulay, mas nakadepende ang paglalakbay at pagdadala ng mga produkto sa mga sasakyang pantubig. Sa pagkakaroon ng permanenteng koneksyon sa pagitan ng Leyte at Samar, naging mas madali ang paggalaw ng mga tao, produkto at sasakyan. At hanggang ngayon, ang San Juanico Bridge ay isa pa rin kilalang simbolo ng infrastruktura noong panahon ni Marcos Sr. Pero hindi lamang mga tulay ang pinagtuunan ng pansin noon. Isa rin sa malalaking proyekto ng kanyang administrasyon ang pagpapalawak ng mga lansangan at pangunahing daanan sa iba't ibang bahagi ng bansa. May mga kalsadang nag-uugnay sa mga lalawigan, may mga tulay na nagdugtong sa mga dating mahirap puntahan, at may mga proyektong naglalayong mapabilis ang transportasyon ng mga produktong agrikultura. At dito natin makikita ang isa sa pangunahing tema ng pamumuno ni Marcos Sr., ang pagtatayo ng malalaking pisikal na infrastruktura. Tinatawag ng ilang kritiko ang ganitong estilo bilang isang uri ng edifice complex, isang matinding pagbibigay diin sa malalaki at kapansin-pansing gusali at proyekto. Pero bago natin husgahan ang terminong iyon, tingnan muna natin kung ano ang mga aktwal na naitayo. Isa sa pinakamahalaga ay ang Cultural Center of the Philippines o CCP. Noong taong 1966, nilikha ni President Marcos Sr. ang Cultural Center of the Philippines sa pamamagitan ng isang kautosang ehekutibo. Formal itong pinasinayaan noong 1969. Ang layunin nito ay hindi lamang magkaroon ng malaking gusali. Layunin nitong magkaroon ng sentro para sa mga sining, musika, teatro, sayaw, at iba pang anyo ng kulturang Pilipino. Dito ginanap at pinakita ang iba't ibang pagtatanghal at programa na nagbigay ng mas malaking espasyo sa sining at kulturang Pilipino. At hanggang ngayon, nananatiling mahalagang institusyon sa kultura ng bansa ang CCP. Mula sa sining, pumunta naman tayo sa isang larangang mas direktang konektado sa buhay ng ordinaryong Pilipino, ang kalusugan. Noong panahon ni Marcos Sr., tinatag ang Philippine Heart Center. Sa pamamagitan ng Presidential Decree 673, nilikha ang Philippine Heart Center bilang institusyong nakatuon sa pangangalaga at paggamot sa mga sakit sa puso. Mahalaga ito dahil noong mga panahong iyon, hindi pa kasing lawak ngayon ang akses ng mga Pilipino sa espesyalistang pangangalaga para sa mga sakit sa puso. Ang pagkakaroon ng isang pambansang sentro para sa cardiovascular medicine ay naging malaking bahagi ng pagpapaunlad ng serbisyong pangkalusugan sa bansa. At hindi doon nagtapos ang pagtatayo ng mga espesyal na institusyong medikal. Naitatag din noong panahon ng kanyang administrasyon ang Lung Center of the Philippines at ang National Kidney and Transplant Institute. Ang mga institusyong ito ay naging bahagi ng infrastruktura ng bansa para sa espesyalistang pangangalaga sa kalusugan. Kaya kung titingnan natin ang mga pisikal na naiwan ng Administrasyong Marcos Sr., hindi lamang ito mga gusali para sa pamahalaan o malalaking monumento.
May mga ospital din na hanggang ngayon ay ginagamit. May isa pang proyekto na napakalaking ambisyon noong panahong iyon, ang Philippine International Convention Center o PICC. Itinayo ito noong dekada 70 bilang isang malaking sentro para sa mga international conference, pagpupulong at iba pang malalaking pagtitipon. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi ito ng mahalagang kasaysayan ng diplomasya at mga pandaigdigang pagpupulong na ginanap sa Pilipinas. At kahit ilang dekada na ang lumipas, nananatili pa rin ginagamit ang gusali. Isa pang kapansin-pansing proyekto ang Manila International Airport Terminal 1 na natapos noong unang bahagi ng dekada 80. Sa pagdami ng mga biyahero at paglawak ng pangangailangan sa air transportation, kinakailangan ng bansa ng mas malaking pasilidad. Ang terminal na ito ay naging pangunahing international gateway ng Pilipinas sa loob ng maraming taon. Ngayon, kilala na natin ito bilang bahagi ng Ninoy Aquino International Airport. Pero hindi lamang transportasyon at mga gusali ang pinagtuunan ng pansin noong panahon ni Marcos Sr. Isa rin sa malalaking problema ng Pilipinas noon ay ang enerhiya. Noong dekada 70, tinamaan ang mundo ng malaking krisis sa langis. Dahil dito, naging mas mahalaga para sa Pilipinas ang paghahanap ng ibang pagkukunan ng enerhiya. Dito pumasok ang pagpapalawak ng paggamit ng geothermal energy at iba pang pinagkukunan ng kuryente. Isa sa mga kilalang proyekto ng panahong iyon ay ang Bataan Nuclear Power Plant. Napakalaki ng ambisyon nito. Ang layunin ay magkaroon ng bansa ng nuclear power bilang karagdagang pinagkukunan ng kuryente. Ngunit hindi ito kailanman naging operational bilang commercial nuclear power plant. Matapos ang mga issue tungkol sa kaligtasan at iba pang kontrobersya, hindi ito pinatakbo bilang planta ng kuryente. At hanggang ngayon, nananatili itong isa sa pinakakontrobersyal na proyekto sa kasaysayan ng infrastruktura ng Pilipinas. Mahalagang tandaan ito dahil pinapakita nito na hindi lahat ng malalaking proyekto ng panahon ni Marcos Sr. ay naging matagumpay sa parehong paraan. May mga proyekto na natapos, may mga proyektong patuloy na ginagamit, at mayroon ding mga proyektong hindi nakamit ang orihinal na layunin. Sa agrikultura naman, nagkaroon din ng malawakang programa ang pamahalaan. Isa sa mga pangunahing issue noon ay ang lupa at relasyon sa pagitan ng mga magsasaka at may-ari ng malalaking lupain. Noong 1972, inilabas ang Presidential Decree 27 na naglalayong ipamahagi ang ilang lupang sakahan sa mga tenant farmer sa mga pangunahing pananim tulad ng palay at mais. Tinawag itong isang mahalagang bahagi ng land reform program ng Administrasyong Marcos. Pero tulad ng maraming malalaking programa ng gobyerno, naging komplikado rin ang implementasyon nito. May mga limitasyon, pagtutol, problema sa coverage, at iba pang issue na naging bahagi ng mahabang kasaysayan ng reformang agraryo sa Pilipinas. May isa pang aspeto ng panahon ni Marcos Sr. na madalas nakakalimutan kapag puro gusali lamang ang pinag-uusapan. Ito ay ang pagpapalawak ng mga programang panlipunan at pabahay. Isa sa mga kilalang programa ay ang Bagong Lipunan Improvement of Sites and Services o BLISS. Layunin nitong magkaroon ng mga pabahay at mas organisadong komunidad para sa mga pamilyang nangangailangan ng mas maayos na tirahan. Kasama sa konsepto ang pagbibigay ng mga pasilidad at serbisyo sa mga bagong komunidad. Sa mga panahong iyon, mabilis ang pagdami ng mga populasyon sa mga urban area. Kaya naging mahalagang usapin ang pabahay. Pero hindi rin natin maaaring pag-usapan ang mga proyekto ng Marcos era nang hindi pinag-uusapan ang paraan kung paano pinondohan ang ilan sa mga ito. Marami sa malalaking proyekto noong panahong iyon ay nangangailangan ng napakalaking halaga ng pera at bahagi ng pondo ay nagmula sa pangungutang. Sa unang bahagi ng pamumuno ni Marcos, nakaranas ang Pilipinas ng mga taon ng mabilis na paglago sa ekonomiya. Ngunit kalaunan, lalo na noong dekada 80, naging mabigat ang problema sa utang at ekonomiya. Kaya ang tanong ay hindi lamang ano ang tinayo. Kailangan ding itanong magkano ang ginastos, saan nanggaling ang pera, at ano ang naging kapalit nito. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay kontrobersyal ang pagtingin sa pamana ni Marcos Sr. May mga proyektong nakikita natin hanggang ngayon, pero may mas malalim na tanong tungkol sa halaga, financing, pamamahala, at epekto ng mga ito sa ekonomiya. May mga infrastrukturang tunay na nakatulong. May mga institusyong patuloy na nagbibigay ng serbisyo. May mga proyektong naging simbolo ng bansa.
At mayroon ding mga proyektong naging simbolo ng maling pagpaplano, malaking gastos o hindi natupad na pangako. Isa sa pinakamagandang halimbawa nito ang Bataan Nuclear Power Plant. Napakalaki ng ginastos dito pero hindi ito nakapagbigay ng commercial nuclear electricity sa bansa. Sa kabilang banda, tingnan natin ang mga ospital. Ang Philippine Heart Center, Lung Center at Kidney Institute ay hindi lamang mga gusaling naiwan sa kasaysayan. Ang mga ito ay naging bahagi ng aktwal na sistema ng pangangailangang pangkalusugan ng Pilipinas. Tingnan naman natin ang San Juanico Bridge. Ilang dekada na ang lumipas ngunit nananatili itong mahalagang koneksyon sa pagitan ng Leyte at Samar. At tingnan natin ang CCP at PICC. Ang mga gusaling ito ay naging bahagi ng kultura at diplomatic history ng Pilipinas. Kaya masasabi nating may mga proyektong nagkaroon ng pangmatagalang epekto. Ngayon, maraming lumang proyekto ang nangangailangan ng rehabilitasyon, modernization at bagong investment. At dito papasok ang isang napakahalagang tanong para sa kasalukuyang administrasyon ni PBBM. Maitutuloy ba niya ang mga malalaking proyektong sinimulan noon ngunit hindi natapos? At kung may mga lumang proyekto na maaari pang gamitin, dapat ba itong buhayin at i-modernize? O mas mabuting gumawa na lamang ng panibagong proyekto na mas akma sa pangangailangan ng Pilipinas ngayon? Kaya bago tayo magtapos, gusto kong malaman ang inyong opinyon. Kung may mga proyektong sinimulan o pinlano noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. na hindi pa natapos o hindi natuloy, dapat ba itong ipagpatuloy ni PBBM? O mas mabuting gumawa na lamang ng panibagong proyekto gamit ang mas modernong teknolohiya at mas bagong disenyo? At kung ikaw ang tatanungin, anong proyekto noong panahon ni Marcos Sr. ang sa tingin mo ay may pinakamalaking naiambag sa Pilipinas? At anong proyekto naman ang sa tingin mo ay hindi dapat ipagpatuloy? I-comment mo sa ibaba ang sagot mo. At huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-comment sa aking channel. Hanggang dito na lang at magkita-kita tayo sa susunod na video.